Alright mga tol, mainit na balita po ito ha. Sabi po dito no, talagang kapapasok lang po ng balita no. Sabi po dito, convoy umano ng PNP chief hinuli ng DOTR nang di umano'y dumaan sa EDSA busway. Okay, so napakainit na usapin po niyan, lalo na sa politika po, na kung saan nagagamit ng iba yung kanilang mga kapangyarihan sa gobyerno para hindi rin no, imbis na sila ay mga manguna, imbis na sila po yung nangunguna sa pagpapatupad, pag-enforce ng law, sila po yung pangunahin din na lumalabag. Ayan po yung karaniwan na nagiging usapin po sa usapin ng korupsyon at mga bagay po sa ating gobyerno. Umpisa na po natin kaagad to. Kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Tara, let's go! So yun na nga mga tol, pag-usapan po natin itong breaking news na ito na paghuli sa EDSA busway sa bahagi ng Ortigas, ang convoy umano ng hepe ng Philippine National Police. Okay, so isa pong mataas ang katungkulan ang nahuli po daw ngayon. So convoy umano po ito ng PNP chief at ang kabuuan po na detalye sa balita po na ito ipanoorin natin ngayon. Kakapasok lamang na balita mga kapuso, hinuli sa EDSA busway sa bahagi ng Ortigas ang convoy umano ng hepe ng Philippine National Police. Sir, sino po yan? Sino po yan? Sino po yan? Sir, sa pagdadaan dito, alam niyo naman may bandit dito, sir. Emergency lang kami, PNP kami. Ayun po naman yan, sir. Sa eksklusibong video na nakuha ng GMA Integrated News, makikitang nakikipagtalo ang humuling tauhan ng DOTR SAIC sa pulis na miyembro ng convoy. Hindi bumaba ang sakay ng convoy pero nang talungin ng pulis kung sino ang nasa sasakyan, sinabi nitong si PNP Chief. Nakiusap pa itong daraan sa EDSA busway dahil may emergency umano at papunta silang Campo Crame. Hindi natikita ng convoy na umalis agad pero bumalik umano ang isa sa mga convoy para magpatiket. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng nakaupong hepe ng PNP na si General Romel Marbil. Alright mga tol, so yan po yung breaking news natin dito no, kung saan yung ito po ay hinuli sa pagdaan po nitong convoy po umano ng PNP chief. Ano mo kung sinabi yung sila po hinuli nung unang pagkakataon? Play po natin. Ang isa sa mga convoy hindi natikita ng convoy na umalis daraan sa EDSA busway dahil may emergency umano at papunta silang Campo Crame. Hindi natikita ng convoy na umalis agad pero yung unang parte sa unang pagkakataon ay umalis po kaagad itong sinasabi po umanong convoy ng PNP chief. So hindi natikitan pero maya-maya po yata ay bumalik din upang magpatiket. So parang medyo naguluhan yata po no. So, nakiusap naman na sila po ay PNP at may emergency daw diretso po sa Crame. Pero ito po ay kumakalat na balita ngayon, no? Na alam po natin na ayaw po, syempre, especially ng mga mamamayan, ng bawat isa po na Pilipino, ang pagkakaroon ng kapangyarihan po ng mga tao na hindi nararapat dahil nagagamit po sa hindi magandang gawain. Hindi natin sinasabi na hindi totoo na may emergency yung kanilang dahilan. Hindi natin masasabi na sila po ay nagmamalabis sa paggamit ng kapangyarihan. Under po ng investigasyon po ito, no? Pero syempre dahil na i-public na po ito ng sa balita po at marami na pong nakakakita nito ngayon, talaga pong magiging usapin ito at babatikusin po yung pangyayari po na ito, especially involved po dito ang umano'y PNP chief po ng ating bansa dahil isa po siya sa titignan na pangunahin na tagapagtupad ng bansa, taga-enforce ng law, and yet nahuli po dito sa ganitong sitwasyon
ano nga bang masasabi ng mga tao po dito ngayon, no? Talaga pong issue po ito ngayon. Kaya kung papanoodin po natin yung dulo, no, pangyayari, medyo awkward at medyo syempre nakakahiya po talaga yon, no? Especially kung ikaw ay may katungkulan, hindi po magiging maganda po ito. Hopefully ay talagang magandang rason, merong maganda naman na makikita po ang mga tao po dito at hindi po tayo mauwi dun sa mga negatibo na komento lamang, no? Balik umano ang isa sa mga convoy para magpatiket. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng nakaupong hepe ng PNP na si General Romel Marbil. Okay, so aantayin po ang komento pa dito ni tama ba ng PNP chief sa pangyayari po na ito. Inaalam pa, kinukuha pa ang panig ng umano'y PNP chief na nahuli na dumaan po dito sa EDSA busway. So hanggang dito lamang po itong video po natin. Ikaw, anong masasabi mo sa bagay po na ito? Neutral lang po tayo, 'di ba? Maganda ay hindi naman natin alam kung ano po talaga nangyari. Hindi pa natin alam ang kabuuan na istorya at maging nasasabihin ng PNP chief at mahirap po umatol po dyan kaagad, no? Hindi natin mahatulan yan, hindi natin makikita, matitimbang pa kaagad dahil syempre maiksing clip nga lang po ito at breaking news lang, kumbaga mabilisan pagbabalita, nakapapasok lamang pagkakahuli. Alam naman ninyo dito sa larangan po ng pagbabalita ay paunahan po talaga yan, 'di ba? Kung ano yung mainit, yun yung talagang agawan po ang mga network dyan, diba? Ang trabaho po ng mga news reporter talaga ay kumalap, mag-deliver ng balita talaga. At least, no, to be fair, itong mga pagpapahayag ng mga pahayagan, mga balita, news sa channel, naniniwala ko pagdating sa mga ganito, nagiging transparent po sila at hindi na nila basta iniisip kung minsan, no, yung pagtakpan, diba? Siyempre, PNP chief, maaaring kasiraan din talaga to ng pulisya. Talagang dire-diretso po ang pagpabalita nila, no? Hindi na natin masisisi po sila doon, trabaho po nila ito. At bakit nga naman kasi talaga mangyayari ito, magiging questionable yan, kukwestiyonin yan at maaaring makatanggap po talaga ng maraming pagbabatikos itong kasalukuyan po na PNP chief po ng ating bansa. So muli, comment down below sa mga opinion po ninyo dyan. Pag-usapan po natin yan sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. See ya ulit susunod na video.